Kung napapatunayan ng Iglesia Katolika na may demonyo sa pamamagitan ng exorcism at ito pa nga ay sumasanib ng tao, aba, mas lalong dapat paniniwalaan ang dakilang Diyos at purihin siya na siyang naglikha ng universe o sa lahat ng bagay. Ito'y kabaliktaran na nangyari sa annual Golden Globe Award kung saan binanggit na ang Diyos ay zero mention at wala man lang isa na nagpupuri, isa naglikha at nagbigay sa kanila ng buhay. At ang karaniwang kinukutya ay ang simbahang Katoliko, partikular na ang Santo Papa na siyang representante ni Kristo sa lupa. You're gonna be popular. I'll teach you some Catholic prayers. Oh, sorry, what? Wait, this sucks? Ang awarding ay nangyari sa January 5, 2025 at ang matinding pagpapakita ng galit ng Diyos ay pagkatapos ng 2 araw, January 7, kung saan nagkaroon ng wildfire na para daw may malaking blue torch na umiihip patungo sa kabahayan. Ang hangin na yan ay tuyong-tuyo, walang humidity at tinatawag na Santa Ana wind na may lakas na mahigit 100 kilometers per hour at na kinalaunan ay tinatawag na nila na Devil's Wind. Wala talagang tatalo sa kalikasan. Naubusan na ng tubig ang mga bumbero pero ang apoy tuloy-tuloy pa rin at mabilis na ang pagkalat. God is in control. What we need and they need in particular is to ask forgiveness to God. Tanungin nga natin si Borromeo Ilidiano or Bro Ilid, ang ating devil's advocate, kung ng mga verses ang pangungutya. Ating basahin sa Galacia 6:7. Huwag kayong magkamali, hindi maaaring lokohin ang Diyos. Ang isang tao ay aani ng kanyang itinanim. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin maaaring lokohin ang Diyos. Ang ating mga gawa, maging mabuti man o masama, ay may mga kaakibat na bunga. Ito ay katulad ng pagsasabing, anong itinanim mo ay siyang aanihin mo. Kung tayo'y gumawa ng mabuti, makakatanggap tayo ng mabuti. Ngunit kung tayo'y gumawa ng masama, tayo rin ang makakaranas ng mga kahihinatnan nito.